Friday, January 24, 2025. It was a cold and gloomy morning. Sumapa kami ng mga kasama ko sa Kimura, Japan. And since then, From the New York Times, it's the headlines. I'm Tracy Mumford. Today's Monday. sobrang dami na ang nangyari dito sa barko. Well, correction. Sobrang dami ng kamong trabaho na nangyari dito sa barko. Kaya this is a story about a series of fortunate and expected events na usually na nangyayari sa first few months dito sa barko. The highs, the lows, and everything in between. And trust me when I say na ipapakita ko sa inyo lahat na nangyari without filter and drama. Kaya allow me to start the story where we left off sa unang araw ng kontrata ko dito sa barko. And it went something like this. Dumating kami sa port ng Kimura, Japan, eksaktong alas 8 ng umaga. Walang labis at walang kulang. At yung expected time of departure namin after discharging of cargo ay sa susunod na araw. Kaya yung usual focus namin, lalo na pag bago kami dito sa barko, ay ang handover, which basically means pag-familiarize namin mga new crew sa routine jobs, duties and responsibilities, at galawang Hokage. Believe me when I say na kahit gaano pa kaganda ng turnover namin, is halos 10 to 50% lang ang pumapasok sa utak namin mga new crew. Kasi sa mga oras na to ay sobrang daming nangyayari at the same time. Kagaya ng pagdating ng mga provision, stores and spares, bunkering, ballasting, at pag-focus sa discharging operation. Kaya believe me when I say na sa sobrang busy namin ay di na namin namalayang palis na pala kami sa puerto. And just like that, ay natapos din yung araw. Pero before I catch some Z's, ay kailangan ko muna mag-settle in at mag-range ng mga gamit ko para komportable at mahimbing yung tulog ko. Kasi sa susunod na araw, ay expected ko na kailangan trabahuin yung pinakaayaw kong responsibilidad ko dito sa barko, which is ang sewage treatment plant inspection and cleaning. Well, For those of you who don't know, ang sewage treatment plant ay isang essential machinery dito sa barko which helps process wastewater, removing contaminants to make it safe for discharge back into the environment. At responsibilidad kong i-maintain ang good working condition nito. Kaya kahit na sobrang ayaw kong trabahong to, kasi pati ebak ng kupal mong kasama ay amoy na amoy mo, eto naman yung literal na kasabihang may pera sa tae. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. At pagkatapos ng isang oras na linisan at kuskusan, ay natapos din yung trabaho ko for the time being. Kasi sa susunod na oras, ay kinailangan muna namin mag-conduct ng ship familiarization at mandatory drills. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat. Destined for Ladies and gents, let me introduce to you the Master List. Ang Master List ay listahan ng aming duties and responsibilities sa oras ng emergency scenarios tulad ng sunog, abandoned ship, and rescue operations. Alam nyo ba na 70 to 80% ng aksidente dito sa barko ay dahil sa human error? Minsan kasi, di talaga masasabi yung takbo ng panahon, kagaya ng sitwasyon na to. Kaya napaka-importante mag-practice ng drill
Kasi kahit sobrang ingat namin dito, meron talagang tsansa na mangyari ang di inaasahan. Buti na lang, sobrang galing mag-acting ni Cobra. At buti na lang, simulation drill lang to. Everything went smooth naman at nagampanan din namin ng maayos ang aming duties and responsibilities. Since eto naman talaga ang usual na ginagawa namin tuwing sumasampa kami ng barko at pagkatapos ng ilang oras na drill. Hold up. Sige. Diskarte na lang yan eh. Hindi na tayo diskarte. Diskarte na. Kahit sa kabila, isa. Kahit ang kabila ka, ganun siguro eh. Oh. Pauwi na eh. Wala na ka. Wala na. Ta. Hindi, kung ito yung hawak ba, kung itong hawak ng baril, di ba? Ganito, talikod. Ay, pagka baril, wala karate. Baril eh. Takbuhan at debriefing ay di may pagkakaila na napagod kami. Kaya kailangan ko maghabol ng pahinga. Kasi sa susunod na mga araw ay expected na naman na marami kaming tatrabahuin. Fun fact, dito sa barko ay hindi nauubos yung trabaho, maliit man o malaki. Kaya let me show you my favorite job, which is purifier bowl, cleaning and maintenance. Ang purifier ay isang machinery na ang function ay linisin ang fuel oil or lubricating oil para isupply sa main engine at generators. And let me show you paano ako mag-maintenance ng purifier. Ganun ako magbaklas at mag-maintenance ng purifier. Pero kahit gaano kakagaling sa trabaho mo, di pa rin nauubos yung trabaho dito sa barko. At kung mapupusoy man, ay babawi na lang next time. Kasi fast forward to the month of April 2025, ay nakumpleto din namin ang 3 round trip voyage. Sana all, pauwi na. Mag-flight na. Oh. Ayay. Mag-flight eh. Goat! Pakuyawag mo sa patuloy. Si mga unit ini eh. Mga unit mo eh. Oh, bidik. Makakita na ako. Saan eh, bidik? Bidik. Wala na tayo, ma-vlog na tayo ni Guru. Kapil ni story. Jadi ablihan. Gusto may natin rin. Unsa yung pwede ma-arbor dira? Kala sapatos di na pwede ma-arbor. Kani sapatos. Ako na ni! Iuli na mo ni daw. Ako na ni! Iuli na mo ni. Ano mo sa uton? Abi na ko di. Ano mo sa uton? Pero ako mo labi. Ako na ni! Ako na ni! Salamat sa edit niya. Mag-flight na yan. Ano mo kakalbo na daw. Right ba nila? Kakalbo mas nagapagkalo Kaya ako. lang iuli ni mo ni. Iuli ni mo ni. Unsa man ni ano siga-siga lagi? Ay ana sensor na ko matugo ay mo manihi ko sigar kaya. Ah, kanang na imong lihok. Oy, mo na! Dili mo lamok mo sigag sige. Dili ni mo ibili ni. Ay ate gibili na. Ini mo brief dire. Yes. Lagi pangablihan. Mura. Wala isa pa to. Ha? Ano yarbi? Pangtabon sa bunbunan. At eto ang mga oras na di may tatanggi na one of the happiest days ng isang seaman na usual at expected din na nangyayari, which is ang crew change. Yay. Bye-bye. Ingat. Rockstar. Ayos talaga. Sunod na araw. Ingat.
Ingat. Ingat. God bless. Sunod na kontrata. Ang buhay sa barko ay hindi madali. Malayo ka sa pamilya, nasa gitna ka ng dagat, at kasama ang mga taong iba ang pananaw. Minsan, pati ugali. Pero yan ang totoo sa trabahong to. Natututo kang mag-adjust, umintindi at makisama. At sa gitna ng ingay, puyat at pagod, unti-unti kayong nagkakabuklod sa mga taong hindi mo inaakalang ibabahagi ang mga tawa o pagkakatiwalaan mo ng buhay mo. Galing man kami sa iba't ibang lugar, may kanya-kanyang lengguwahe, may sari-sariling pinagdadaanan. Dito sa barko ay nagiging isang pamilya kami. At siguro, isa yan sa mga hindi nakikitang biyaya ng pagiging seaman. Hindi lang pera o paglalakbay, kundi yung pagkakaibigan na nabubuo sa gitna ng kawalan. Kasi pag dumating ang bagyo, literal man o hindi, doon mo mararamdaman ang halaga ng samahan.